Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya sa kanila, "Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Ngunit sasabihin niya sa inyo, 'Hindi ko kayo kilala.' Sasabihin naman ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan.' Sasagot naman siya, 'Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, habang kayo na may ipinagtatabuyan. Darating ang mga tao, buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay door. Ang ebanghelyo ngayong araw ay tila isang malamig at matigas na paalala mula sa ating Panginoon. Magsikap kayong makapasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na makapasok, ngunit hindi makakapasok. Tila may pangambang dulot ang mga salitang ito. Ngunit sa likod ng tila mabigat na pahayag ay isang matinding paanyaya na dapat nating pagnilayan. Kaya nga ang ating word of the day, door, pintuan. Ang pintuan ay isang makapangyarihang simbolo sa ating buhay. Ito'y nagsasaad ng pagpasok at paglabas, ng pagsisimula o ng pagtatapos, ng pagyakap at ng pagtatakwil. Sa ating ebanghelyo, ang pintuan ay kumakatawan sa daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi ito malawak, hindi ito magara, ito'y makipot. Ang makipot na pintuan ay nangangailangan ng pagsusumikap, ng pagpupursige, at higit sa lahat, ng kababaang loob. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maraming pintuan ang ating kinakaharap. Pintuan ng tagumpay, pintuan ng tukso, pintuan ng bagong simula, pintuan ng pagbabago. Ngunit ang pinakamahalagang pintuan ay ang pintuan ng ating puso. Ang tanong ay ito, bukas ba ito sa Diyos? O mas pinili nating isara ito sa Kanya dahil sa ating takot, sa galit, pride, kasalanan o katamaran? Marami ang nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit kakaunti ang talagang nagpapapasok sa Kanya sa kanilang buhay. Kaya't ang pintuan ay hindi lamang daan patungo sa Diyos, kundi daan din para makapasok ang Diyos sa ating puso. Madalas nating marinig ang kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ngunit sa ating ebanghelyong ito, mas lalong lumilinaw na ang biyaya ay hindi lang hinihintay, ito'y pinagsusumikapan. Ang pinto ng langit ay bukas para sa lahat, ngunit hindi lahat ay pinipiling pumasok. At hindi ito dahil sa elitismo ng Diyos, kundi dahil tayo mismo ang minsang ayaw magbitiw sa mga pasanin, sa kasalanan at maling halaga ng mundo. Paano ka makakapasok sa makipot na pinto kung pasan-pasan mo ang yabang, ang galit at ang pagiging makasarili? Isang mahalagang bahagi rin ng ebanghelyo ang eksena ng mga taong kumakatok ngunit sinasabi ng Panginoon, "Hindi ko kayo kilala." Hindi ba't nakakakilabot ang ganitong posibilidad? Na sa kabila ng lahat ng ating relihiyosong gawain, pagdalo sa misa at panalangin, ay hindi pala sapat kung hindi natin talagang isinasabuhay ang kalooban ng Diyos. Ang pagkilala sa atin ng Diyos ay hindi lang nakabase sa ating pagbanggit ng Kanyang pangalan, kundi sa ating pakikiisa sa Kanyang puso. Sa awa,
sa kababaang loob, sa pag-ibig na walang kondisyon. Ang tunay na pagpasok sa pintuan ng kaharian ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Gaya ng sinabi ni Jesus, ang mga huli magiging una at ang mga una ay magiging huli. Sa mundong ito, masyado tayong abala sa pagiging una, sa pagiging bida, sa pagiging kilala, sa pagiging matagumpay. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa posisyon. Ang makipot na pinto ay hindi daan ng karangyaan, kundi daan ng paglilingkod. Hindi daan ng sarili, kundi daan ng kabuuang pagtitiwala sa Diyos. Sa totoo lang, ang pintuan ay hindi lang espasyo. Ito'y desisyon. Bawat araw, pinipili nating dumaan sa pintuan ng Diyos o sa pintuan ng mundo. At sa bawat desisyon, tayo ay unti-unting humuhubog ng ating direksyon sa buhay. Kaya ang tanong, sa anong pintuan tayo madalas na dumaraan at ano ang daladala natin tuwing kumakatok tayo sa pintuan ng Diyos. Ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang pintuang makipot ay hindi imposible. Si Jesus mismo ang nagsabi, "Ako ang pintuan." Siya ang mismong daan. Kaya't kung mananatili tayong nakakapit sa Kanya, sa Kanyang salita, sa Kanyang awa, tiyak na makakapasok tayo. Hindi dahil sa ating galing, kundi dahil sa ating kababaang loob at tapat na pagsusumikap. Ang tanong sa ating lahat, anong pintuan ang ating pinipiling daanan araw-araw? Ang pintuan ng sarili kong kagustuhan o ang pintuan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang pintuan ng buhay, ng pag-asa at ng kaligtasan. Ituro mo sa amin ang daan na patungo sa iyo. Tulungan mo kaming iwanan ang bigat ng aming kasalanan, yabang at takot upang makapasok kami sa makipot na pintuan ng iyong kaharian. Huwag mo kaming hayaan na maging maligamgam o tamad sa paglakad patungo sa iyo. Sa bawat hakbang, naway makilala ka namin, mahalin ka namin, at sundan ka namin. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.